Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Alvin Barcelona at kayo ay manonood ng The Feast Light. Ang The Feast ay isang pagtitipon ng Light of Jesus Family na pinasimulan ni Brother Bo Sanchez. Ito ay nagaganap sa lahat ng sulok ng bansa at sa buong mundo kung saan may pagtitipon sa pangalan ni Jesus at nakakaranas ng pag-ibig, ng pag-asa at pagpapalalim ng pananampalataya na maaari nyo rin maranasan at gawin pagkatapos yung manood sa pagbabahaginan o sharing ninyong magkakasama gamit ang mga reflection guides na ibibigay pagkatapos ng talk na inyong mapapanood. Simulan na natin ang ating feast sa ating panalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sa araw na ito, tinatanggap ko ang pag-ibig ng Diyos para sa akin. Sa araw na ito, ako ay nagbubukas sa hindi masukat, walang hanggan at nag-uumapaw na kasaganaan ng Diyos sa buong sangnilikha. Sa araw na ito, ako'y nagbubukas sa biyaya, kagalingan at himala ng Diyos. Sa araw na ito, ako'y nagbubukas sa salita ng Diyos upang ako'y maging kahalintulad ni Jesus araw-araw. Sa araw na ito, aking itinatanghal na ako ay mahal ng Diyos. Ako ay lingkod ng Diyos. Ako ay makapangyarihang kampiyon ng Diyos. At dahil ako ay pinagpapala ko ang mundo sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Welcome to a brand new talk series, Plenty. We're gonna learn how to live in God's radical generosity. And today I give you talk 1. You go home taking this big message. Your Father knows what you need. You know the reason for quarrels of kids, up to wars between nations? Diba? Gabi, katatapos lang o patapos pa lang ng pandemic. Sinalubong na tayo ng Ukraine tsaka ng Russia. Agawan ng teritoryo. At ngayon, alam natin ang nangyayari sa Israel at sa Palestine. Teritoryo din yan. At hindi na tayo lalayo. Kahit naman saan, kahit nga mula sa tahanan, agawan Ang ugat nun, selfishness. Well, ayokong manghusga. I don't pretend to know what's happening in Israel or Palestine. I don't want to pretend to know exactly what's happening in Ukraine or in Russia or in your homes or in your offices or even in your companies. Pero kung iisipin mo talaga, kung matututo lang tayong magbigay, it will be a better place and a better world. At kung susuriin nyo, ang root ng selfishness, yung ugat nung hindi ka makapagbigay, ay fear. Takot. Takot na baka maubusan ka kasi. Takot na baka mawalan ka. Kaya yung dasal natin, hindi Panginoon, di ba? Panginoon, 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 Panginoon. Bil mo ko nun, bil mo ko niyan. Gusto natin kamkamin lahat. Na kahit sobra-sobra na, takot pa din tayo na hindi ito sapat. Why? Ito pa isang ugat niyan. Yung pananaw natin sa buhay. Yung pananaw natin sa mundo. Ang isip kasi natin, limitado ang lahat. Yan ang tawag ng scarcity mentality. We believe we live in a world of scarcity. Kahit nga sa economics, di ba, nung nag-aaral tayo, how is economics defined? The study of allocating scarce resources for man's unlimited wants. Di ba? Dahil hindi nauubos yung ating gusto at limitado lang yung supply, yung demand natin hanggang langit, kaya pinagpaparte-parte. Sana nga, nakukontento ang lahat sa pagparte-parte. Hindi. Gusto nung iba, mas marami yung sa kanya kahit wala yung iba. Wow! Today, we will be reminded that there's plenty for everyone. Hindi tayo kailangang magpatayan. Hindi tayo kailangang mag-agawan. Hindi tayo kailangan na because our Father in heaven knows what we need.
Alam ng Diyos ang ating pangangailangan at meron para sa lahat. We're gonna shift our paradigm from scarcity mentality to abundance mentality. Because Jesus saw a universe of abundance. As Christians, we should always see life and the world through the lens of Jesus. Kaya nga tayo Kristiyano. Ang ating pamumuhay, ang ating pananaw ay nawa tulad ng pananaw ni Kristo. At paano nakita ni Kristo ang daigdig? Basahin natin. From the Gospel of Luke, chapter 12, 22 to 25. That is why I tell you not to worry about everyday life. Whether you have enough food to eat or enough clothes to wear. For life is more than just food, and your body more than just clothing. Look at the birds in the sky. Look at the ravens. They don't plant or harvest or store food in barns, yet God, our Father, feeds them. And aren't you more valuable to God than any of these birds? Can all your worries add a single moment to your life? And if worry can't accomplish a little thing like that, what's the use of worrying over bigger things? Then he proceeds. Look at the lilies and how they grow. They don't work or make their clothing, yet Solomon in all his glory was not dressed as beautifully as they are. And if God cares so wonderfully for flowers that are here today and thrown into the fire tomorrow, He will certainly care for you. Why do you have so little faith? Ang galing talaga ni Jesus. Napakalalim, napaka-spiritual, pero napaka-practical. Napaka-konkreto. Tignan mo mga ibon. Tignan mo mga bulaklak. Hindi nagta-time in, time out yan. Ha? Walang mga patahian yan. Pero ba't ang gaganda ng mga suot? Bakit may kinakain araw-araw? Your Father in heaven takes care of them. Tapos biglang binalikan ka. Ikaw pa ba ang pababayaan ng Diyos? Ang bulaklak na yan, baka nabuhay na matayan, walang nakakita inalagaan. Yung mga ibon na yan, yung mga walang pangalan yan. Inalagaan. Ikaw pa kaya? Let's learn more from Jesus, who saw the divine extravagance designed into the very DNA of the universe. Ako, tinatamaan din ako dyan kasi ako, warrior din ako. Mga bayarin, mga paswelduhin, parang di ka atatao kung di ka nag-alala. No? Kaya ayoko nung maging hipokrito. Ako'y nag-aalala din. Pero ang pinapaalala lang dito ay huwag masyado. Yung bang uubusin ng tulog mo, uubusin ng buhay mo sa pag-aalala, ang default mo, pagtitiwala. Bakit? Kasi si Jesus talaga, kikita nyo ha, ang ganda ng takbo nito, sundan nyo. Ang nakita ni Jesus sa kalikasan, abundance. Can you say that again? Abundance. Kasaganaan. Napansin nyo, yung napansin ni Jesus, masagana talaga ang kalikasan Ito mga kinuha kong larawan nito sa Israel mismo. Napunta na po ako sa Galilee. Napunta na ako sa Jerusalem. Napunta na ako sa Holy Land. Pero sa Galilee, ito po mga ibon. At napansin niyo po, yung wild, sabihin niyo mga, palagi silang marami. Madala ka makakita ng paisa-isa. The universe is always a plenty. Tapos, nakita ni Jesus yan. Dami mga ibon. Alaga ng Ama ko sa langit. O yung mga lilis, yung mga bulaklak na sinabi niya. Ayan, mga lilis yan sa Israel. Nagkalat. Tapos pag tumubo, marami. Sabihin nyo ngayon, marami. Ang kalikasan designed for growth, for plenty. May nakita ba kayong bulaklak tumubo mag-isa lang? Very rare.
palaging maramihan ang mga isda. Again, yung sa wild, no? Yung pagpumunta ka ako'y nakatira sa Mindanao, sa tabing dagat, palaging maraming isda. Kaya pag nakakita ka ng isda, maramihan sila palagi. Madalang yung pa isa-isa. Or, kaya nga ginagamit ng Panginoong Jesus, practical eh. Mga isda, di ba? Pag nanghuli ka ng lambat, mga tupa. At ang mga tupa sa Israel, laging maramihan. Bakit? Growth is the law of the universe. Paglago, paglaki. Kahit tayo, hindi tayo paliit. Palaki tayo. Sino sa inyo nang musta sa kanilang mga anak? Uy, kamusta na anak mo? Maliit na ba? Naglulukuhan kayo, di ba? Sino sa inyo nang musta sa negosyo mo? Uy, nagbukas ka na negosyo, kamusta? Lugi na? May parang pangsuntukan ito, di ba? Lagi ang kamusta mo, malaki na siya. Uy, negosyo ko umunlad. Palaki ang ating patungo, growth. In fact, non-growth is abnormal. Because everything that nature does is for growth. Huwag na tayo lumayo. Dito lang sa Pilipinas, pinagmamalaki natin ang mga mangga. Kasi kailan lang, naglakad-lakad ako eh. Ako, babanggitin ko mamaya yan. Kasi baka nalilimutan natin ang hiwaga ng kalikasan eh. Pag kayo naglakad-lakad lang, may kausap akong may manggahan, isang punong mangga lang, kakaani lang daw niya 20 basket. Yan o, mangga. Nakakita na ba kayo ng mangga tumubo ng ilang taon tapos namunga isa lang? Wala. Lagi siyang maramihan. Hindi mo kayang ubusin. Kaya bang ubusin ng kaibigan ko yung 20 baskets? Ano ibig sabihin nun? Pag ikaw nagtanim, meron ka na, meron pang sosobra. At yung sobrang yun, ikabubuhay mo o ikababahagi mo. Ganyan ang DNA, ang kalikasan na dinisenyo ng Diyos. Laging abundant. Sino sa inyo mga kilalang magsasaka nagtanim tapos ang tumubo isang palay lang? Crazy, hindi ba? Pag tumubo ang mga palay, maramihan. I repeat, nature was designed for growth. Ito interesting, ha? Kahit tao, as a population, we are designed for growth. Marami talagang tao. Kasi sa Genesis talaga sinabi, magpakarami kayo eh. Kaya lang, baka controversial itong sasabihin ko ha. Kaya lang bakit ang tingin natin sa population problema? Bakit sinusolve natin yung masyadong pagdami ng tao? Problema ba ang populasyon? O problema lang yung pagkakabaha-bahagi ng resources? Are you listening to me? Nagsisiksikan na nga ba tayo? Sobrang dami? You wanna know facts? Alam niyo ilang tao ngayon sa buong mundo? Noong 2014, may 7.3 billion. Ngayon, 8 billion na po ang tao sa mundo. Dami! 8 billion! Pero alam niyo ba lahat siyang 7.3 or 8 billion, pwedeng magkasya yan? Ha? Sa New York, pakita natin kapatid. Yung 7.3 billion o kahit 8 billion, kasya sa New York, lahat ng tao. Eh, kumpara mo yung New York sa buong mundo, kapiraso lang yun eh. Nag-aalala ba tayo na magsisiksikan? Dami na masyadong tao, hindi natin Pagpunta ang Divisoria, yun. Kasi, pero ang dami pang lugar. Sabi nga nila eh, if everyone lived as densely as they do in Manila, buong 8 billion na tao, magkakasya sa Tunisia. Or, kung as dense as Manhattan, maraming tao sa New York, sa Manhattan, magkakasya sa New Zealand. Ibig sabihin, ang dami pang lugar. Ang dami pang mga lupa, ang dami pang mga halaman, ang dami pang mga isda na pwedeng pagbahaginan. Nakikita kasi daw natin, so many mouths to feed. Kaya i-control. We don't see 2 hands that can plant. Why do you see a person as a mouth to feed and not see them as 2 hands, 2 feet, and a mind that can work and plant kung matuto lang tayong magbahaginan? Natatakot kasi tayo na hindi maging balanse. Pero pag hinayaan mo ang nature to go its course, babalanse yan.
baka daw kasi masyadong maraming tao, maubos ang resources. That's not true. That's not at all true. We can only know how to distribute and manage nature. Kita nyo, patas na patas ang kalikasan at ang Diyos. Yung mga bansang walang tubig, marami langis. Kaya yung langis nila, mayaman, pambili nila tubig. Tayo naman, maraming tubig. Pero marami tayong mga lupa na pwedeng pangdilig ng tubig, pang irrigation. At kaya lang sumusobra yung tubig natin sa baha, dapat carry natin ang baha. Ang dami natin puno Pinagpuputol lang Sinisiyahan natin yung balanse ng kalikasan. Kaya nagwawala ang kalikasan. Otherwise, it will balance things. Napakakamangha-mangha ng kalikasan. Pag nakita niyang may sobra, may mangyayari para yan mabawasan. At may kumulang, may mangyayari para yan mapunuan. We just have to harness nature. We harness God's gifts to us. And there will be enough for everyone. Now, where did Jesus get this crazy idea of a universe of abundance ruled by a generous God? Bakit ganyan ang tingin ni Jesus? Out of touch ba siya? Hindi ba niya nakita yung kahirapan? Panginoon, Lord, nung panahon mo, ngayon kasi mahirap na buhay, mahal bigas, mahal lang bilihin. Hindi niyo ba alam nung panahon ni Jesus, ganun din? Di ba nasasakop nga sila ng mga Romano? Talagang sila ay under the Roman Empire. Life was difficult during Jesus' time. There was wars. There was a revolution always brewing. At nakita din yung disparity of the rich and the poor. Nakita natin yung panahon ni Jesus o nabasa may mga hari, mga gobernador na nakatira sa mga palasyo tulad ni Herodes, tulad ni Pilato, yung mga Sadducees nakatira sa mga mansyon habang nagkalat ang mga pulubi, ang mga lepers. So Jesus knew social problems and the social ills. Pareho lang. Kita niya yan. Pero nasa perspektibo lahat Alam ng Panginoong Jesus, hindi dyan natatapos lahat. Why? Ang pinangahawakan ng Panginoong Jesus, Scriptures. The Word of God. Everybody say Scriptures. Kaya ang ganda nitong feast natin Talagang kahit na tayo nagkakantahan, nagkikwentuhan, but it's founded on God's Word. Kaya pag tayo nag-aalala, tayo ay naguguluhan, kapit tayo sa salita ng Diyos. Bata pa lang si Jesus, napapakinggan na niya ang kanyang mga magulang, or foster father Joseph, mother Mary, sinasambit ang salita ng Diyos. Kinakanta nila yan Trivia, 95% of the Jewish population didn't read or write. No read, no write sila. But they memorized Scriptures. Ganyan nila pinapasa yan They passed on God's Word from one generation to another by reciting the passages by heart. Alam nila yung Shema, alam nila yung mga Psalms, lalo na yung mga Salmo. Tandaan nyo, yung Biblia ang hawak natin ngayon ay hindi yan yung Biblia ang hawak ni Jesus noon. Scriptures na ang marami doon ay mga Salmo. At kinakanta nila yung Salmo, nire-recite nila araw-araw. Sample tayo ng isang palaging nadidinig ni Jesus mula nung bata siya, na binabanggit at sinasambit ng kanyang mga magulang. Ito yan, Psalm 104, 1 to 28. Sample lang ito. Ito nadidinig ng bata na si Jesus. Let all that I am praise the Lord. You make springs pour water into the ravines, so streams gush down from the mountains. They provide water for all the animals. The birds nest beside the streams and sing among the branches of the trees. You send rain on the mountains from your heavenly home, and you fill the earth with the fruit of your labor. You cause grass to grow for the livestock and plants for people to use. They all depend on you to give them food as they need it. When you supply it, they gather it. You open your hand to feed them, and they are richly satisfied. Kung araw-araw, mula bata ka ang nadidinig mo ganitong mga pangako, ganitong mga assurance from the Father in heaven, lakas loob mo. Mahirap po, tulad ng ilang beses ko nang naibabahagi sa inyo, we are growing
in a culture and a generation of complaint. Ngayon, ang makikita mong madidinig mo, bata pa lang, reklamo na. Ay, ito lang ulam. Ay, ito lang ang damit ko. Ay, ito lang ang cellphone ko. Lumon. Ay. Pero guess, kanino nila nadidinig yung mga reklamo? Kayo nagsabi niyan. Na ipapasa lang natin eh. Pero kung nadidinig nila ay pasasalamat, nadidinig nila ay pangako ng Diyos, ay, magpapasalamat sila kung ano man ang nasa pagkain. Naalala niyo yung mga panahon noon na kung ano hinain ng nanay natin, magdadasal tayo, magsasalo-salo tayo, whether yan ay tuyo, sardinas, gulay, pasalamat. Ngayon pag hinain mo, ay walang hotdog, ay walang tosino, ay eto na naman, ay si mami naman, ay sorry anak, yan ang magluto pa tayo. That's why we're breeding a generation of entitled young people, and they grow up and pass that on. Kaya it's a culture of complaint. But no, in Jesus' time, as a kid, he saw the world bursting with blessing. Kaya mga magulang, mga tahanan, ang pag-usapan natin, ang mas kulturang ipamulat natin sa mga bata, kultura, ugali ng pasasalamat. Ugali ng pagdiriwang kung anong meron. Kaya tingnan nyo naging epekto. Oy, totoong-totoo ito ha. Side topic, pero may kinalaman din sa pinag-uusapan natin. Do you know that 970 million people go through mental health issues today? Mental health is such a huge concern nowadays. Ito, kalalabas lang sa GMA News Online. Nung isang araw lang ito nabasa ko, November 2, a few days ago. 57% of Pinoys self-reported feeling lonely. And I thought we were one of the happiest people on the planet. Hindi. Palungkot na tayo ng palungkot ng mga Pinoy. At mataas yan sa world average. Bakit? Ito, sabi dito sa report, Pilipinas, kasama sa mga bansang may pinakamataas na self-reported na pagkalungkot. May Tagalog survey pa yan. Bakit? Ito, sabi na, basahin ko pa yung iba. The Philippines is one of the countries with the highest level self-reported loneliness. According to the Global State of Social Connections, 57% of Filipinos said they are feeling lonely. This is much higher than the global average of 24%. And I thought we were a happy bunch. Other countries with 50%, yung mga karanggo natin ng mga malulungkot, Lesotho, Uganda, Botswana, Afghanistan. At ang nasabi ni Oscar Oida sa kanyang report, mas okay daw yon na ina-acknowledge na natin na malungkot tayo. At least it's a start. Kasi nun daw, tinatakpan natin yung pagiging malungkot natin. No? Masaya, masaya, masaya. Tapos, bigat na pala ng dinadala. It's a good start daw that we acknowledge that we are sad. Kaya lang, bakit tayo naging malungkot? Ang sasaya natin. Di ba? Nung pag umuulan, lalaro tayo sa ulan kahit baha. Pag umaaraw, kahit amoy pawis tayo. Di ba? Kahit mahirap tayo, ang sasaya natin. Nagbibidyoke pa tayo to death kahit walang pera. Ano nangyari sa atin? Ayan, tingnan nyo. They said, or she said, a huge part of the loneliness is the lack of connections with other people. Yung pandemic po talaga, laking nag-i-epekto. Ang laki nag-i-epekto. Lalo na sa ating mga Pilipino, hindi tayo sanay nag-iisa. Lagi tayo may mga kasama. Bigla tayo nakulong. Alam ko yan. I'm an educator, remember? At yung mga magkakaibigan, mga estudyante namin, after 2 years na nakulong, nung pumasok silang face-to-face, di nakikibuan. 2 years mo nga naman biglang kinulong tapos biglang pinakawalan mo. Nangangapa. Kaya ang nasabi dito, ang isang tao dapat socially connected, hindi lamang sa sarili, kundi connected din siya sa ibang tao. Friends, family members, sa trabaho. Kaya to combat loneliness, she said, people should talk to others who are positive and open-minded. Kaya always remember, ang mga nakakausap nating tao, di natin alam kung may pinagdadaanan. So always be kind. Pero ito po, ang isang ugat ng pagiging malungkot o naging mas malungkot tayo ngayon. Ang laki po ng mundo But we made it very small. Paano natin pinaliit ang mundo? Tanong nyo sa akin, paano? Ganito kaliit. We fit it now in a screen,
And that's our whole world now. And I'm saying this to myself as well. Ang daming pwedeng gawin. Pero mula umaga hanggang gabi, we stare at iPods and laptops and iPhones and bata, matanda, nanay, tatay, nakakulong sa kwarto. Tapos na pandemic, nakakulong pa rin siya. At kahit si nanay, si tatay, buong mag-anak, kumakain noon, nagkikwentuhan. Ngayon, pinaliit natin. Alam niyo, nami-miss natin, lumabas. Noon pag tayo, di ba? Noon pag mainit ulo natin o pagod tayo, we just take a walk around the block. And we look at the stars at night. Or we look at the flowers. Or we say hi to our neighbors. Ngayon, I don't know, I really don't know about your lifestyle, pero tignan nyo kung gaano kayo nakakapag-usap ng totoong tao sa isang araw, o nakakalanghap ng totoong hangin, o naaarawan ng totoong sikat ng araw, at hindi virtual lahat. Kaya ang isang pinapaalala dito, immerse yourself in nature every single day, and you will see God's abundance. Ngayon kasi takot na takot tayo sa araw. Bakit? Gusto natin yung puputi. Ay, narawan ako, itim ako. Masyado tayo nako-conscious na. Babaho ako. Ay, noong kami, mga amoy araw kami. Pero sasaya namin. Babasa kami sa ulan. Sasaya. Itong past 3 days, dahil medyo bakasyon, ako tuloy-tuloy din. Ang tinatamaan ako dito sa tokong ito. Kaya 3 araw, wala akong talk, wala akong event, wala akong meeting, wala lahat. Kami ng asawa ko, naglakad. Naglakad lang na kami naglakad sa kalikasan. Hindi ko nasasabihin kung saan. Nahuli na ako kagabi. Nalaman tuloy ni brother. We started smelling the flowers and marveling at the trees. Na ngayon ay, may puno pala, no? May mga bulaklak pala. Bakit lahat nakikita na lang natin sa screen? And the best beings nature can provide us. People! Tadan! Meet with real people. Get off, get away from the screen. Pumunta kayo sa isa't isa, kapitbahay. This week alone, ako dami ko mang kinausap. Nag-party kami, kumain kami, nag-celebrate kami. And then pray. Lord, you provided me with this abundant universe, with nature, with people, and you will continue to provide for me. You know what I need, and sometimes all I have to do is to go out and marvel and bask in the gift of Mother Nature, in the healing of nature. Alam nyo, there are 2 practical effects of this abundance paradigm. I'm sharing with you the abundance mentality of Jesus. Na sa kabila ng paghihirap ng lipunan, nakita pa rin niya ang kasaganaan. 2 practical gagawin na attitude ang gagawin nito sa inyo. First, we will stop worrying. Again, it may be, it may be too ideal. Again, ako, nag-aalala pa rin ako. Pero at least, hindi yun ang ating default. Hindi yung pag-isip ko lang, ako, Lunes na naman, trabaho na naman, traffic na naman, may bayarin na naman. Dapat pag-gising natin, pero kaya ko ito. May trabaho ako. Dapat yun ang ating default, yun ang ating reset mode. Babalikan ko yung Luke 12:29-31. Anong sabi doon? And don't be concerned about what to eat, what to drink. Don't worry about such things. These things dominate the thoughts of unbelievers all over the world. But your Father already knows your needs. Seek the kingdom of God above else, and He will give you everything you need. Ako natutuwa ako sa mga anak ko. Kasi nung ako bata, ay pag umu-order kami, ang mami ko nakatingin dun sa presyo bago umorder. Siyempre, ano order natin? Dali, tingnan natin, saan dito mas mura. Yung mga anak ko, walang tinginan sa presyo. Order lang. Ko lang yung mga anak ito, talagang lalakas ang loob niya. Kasama natin si daddy, order lang kayo.
Minsan sabihin ko, minsan naman, huwag masyadong malakas ang loob nyo. Minsan. But I'm just happy na pagkasama nila ang tatay nila, they know I'll cover for them. They know ako ang taya. Ako lang yun, ha? Tatay lang ako ng 2 anak. Ang Diyos pa na may-ari ng lahat. Ang Diyos pa na kayang ibigay ang lahat, tapos mahihiya ka, tapos mag-aalala ka. Dapat ganun ang attitude natin eh. Ha? Paggising natin, ang dami kong problema, ang dami kong bakin, ang dami kong harapin. Pero ang tatay ko ang may sagot nito. Kayang-kaya ng tatay ko ito. Alam niyo po kasi maaga ako nawalan tatay dahil grade 4 pa lang naghiwalay ng mami at daddy ko. Tapos nung college ako, kagagraduate ko lang, magbabalikan sana ang mami at daddy ko. Namatay naman ang daddy ko. So nasanay ako walang tatay. Pero dahil din doon, grade 4 pa lang ako, naghanap na ako ibang tatay. Tumingin lang ako sa taas. Tuwing umiiyak ako na wala akong tatay, titingin ako sa taas. Pagdadaupin kong palad ko, Lord, nawalan ako ng tatay dito sa lupa eh. Pero may tatay ako sa langit na mas alam ang aking buhay. It's the trust and it's the faith of a child. Kaya ibibigay sa iyo ng Diyos ang iyong pangangailangan. Nabasa niyo yung binasa ko? God knows what you need. Everybody say need. Ang diferensya lang, akala natin want. Kaya tayo nagreklamo na kulang. Take note. Iba po yung need sa want. You need a job. You need food. You may even need a car. Work hard. And the Lord, trust the Lord that He will grant you. Ay ngayon, pag ikaw'y nangarap na gusto mo, pupunta ka lang ng Quiapo, pupunta ka ng Makati, naka-helicopter ka, want yun. Ay, baka pwede rin. Kung balang araw, maging negosyante ka talaga, or why not? Pero pag lumagpas kasi sa masyadong need yung want, dun tayo nasisiphayo eh. You need a house, you need a family, you need... Bibigyan ng Diyos yan. But yung want mo, gusto mo yung buong, yung buong Pilipinas sa'yo. O yung kalahati ng mundo sa'yo. Ayan. Medyo pipituhan ka ng Diyos dyan. Anak, sabi ko, I will give you what you need. But not what you want. Diba, sabi ko sa inyo, kung lahat ng want mo binigay sa'yo ng Diyos, laki problema mo. Kung bata pa lang, I want a gun. I want shabu. I want a fast car. At pinagbibigay sa'yo ng Diyos yan. Baka maaga pa lang, napariwara ka na. So God will not give everything that you want, but God will give everything that you need. Amen? So you have to determine what you need and what you want. Because you see what you want to see. So if you believe that the world is ruled by a stingy God, kung yung mga anak ko, ay, huwag kayong order sa daddy mo. Galit yan, sa daddy. Ay, huwag mong order niya, soli mo yan. Ganun ang magiging attitude mo. Takot ka. Wala kang kumpiyansa. So you will experience shortage in material, in emotional, in spiritual needs. Palagi kang ang tingin mo sa Diyos, laging sita. Oy, wag yan. Oy, but if you know that God loves you and He knows your needs, maniniwala ka there is plenty for everyone. If you believe in a world overflowing with divine extravagance, you will relax, you will trust, and you will surrender. It's again a matter of perspective. Sabihin niyo ulit lahat perspective. Kung hindi kayo maniniwala sa isang linggo ko, tulad ninyo, ako naman po'y pare-pareho naman tayo, madaming pinagdadaanan. Kaya lang, napaka roller coaster po. Those who follow me on social media, gabi po. Kaya pipiliin mo kung ano yung focus mo eh. Di ba sabi ni Rick Warren, di ba? Ano daw ba ang buhay? Sa mga Pilipino, ang buhay minsan sa taas, minsan sa baba. Di ba? Kasi nung bata ako, may kanta yan eh. Kung minsan ang takbo ng buhay mo. Wala na nakaka-relate, ang tanda ko na. Ang title niyan, Gulong ng Palad. Wala na talaga. Tanda ko na. Mga ano na ngayon eh, mga batang Quiapo na mga ganun, no?
Pero hanggang ngayon, yan ang paniniwala ng maraming tao. Na minsan daw ang buhay mo nasa taas, minsan nasa baba. Sabi ni Rick Warren, purpose-driven life guy, one of the most powerful preachers in the world, in the US. Mali daw yan. Ang buhay daw hindi nasa taas, nasa baba. Hindi. Sabay. Sabay na may nangyayaring maganda at hindi. At kung iisipin mo, parang tama siya. Sino sa inyo may magandang nangyayari ngayon sa buhay niya? Taas ang kamay. Oh. Pero sino din may mga dalang problema ngayon? Taas ang kamay. Oh, tingnan, binobola niyo ako. Sabi niyo kanina, maganda kayo, may problema. Eh, yan ang buhay, sabay. Sabay. Hindi may pwedeng lahat okay, pero hindi naman pwedeng lahat walang okay. Hindi, sabay. Ano nga sabi ni Rick Warren? Depende ngayon, saan ka nakatuon. Ako itong linggo lang na nagdaan. Gabi. 3 namatay ng kakilala ko. Si Tatay Narsing. Kalilibing lang po kapot. Wala pang ilang araw, yung kasamahan natin po dito, sa secure ni Tatay Narsing, si Aristotle, nag-basketball lang. Bumagsak sa court. Tapos na ang buhay niya. Pagkatapos, dapat nagdiriwang kami. Nung gabi, isa sa mga litatong pinakita ko sa inyo, we were celebrating. Habang kami nagsa-celebrate, biglang nakatanggap ng tawag ang misis ko. Yung eldest brother niya, namatay. Kaya ang asawa ko, pagkagaling namin abroad, diretso sa Nueva Vizcaya. Eh yung kapatid niyang yun yung huminto ng pag-aaral para sa lahat makapag-aaral. 3 deaths in 1 week, in just a couple of days. So isipin mo, dapat talaga nagluluksang-luksang-luksa ako ngayon. Humabol lahat sa araw ng patay. Pero habang nangyayari yan, ang anak ko si Aya, nag-champion sa G-Force. First ever, yung team niya. Bigyan mo ang mga judges, sila Billy Crawford, sila Vicky Bello, sila Sarah Lubati, gabi, manghang-mangha ako. Habang nangyayari yan, nanalo yung kapatid kong kagawad sa barangay elections. Habang nangyayari yan, namatay, pero yung driver ko, yung asawa niya, nanganak. At yung inaasahan niyang malaking babayarin dahil cesarean, naging normal. So, kita nyo, iiyak ba ako? O, tatawa. Bubunyi ba ako? Sabay. At sabay, kaya nakakabaliw. Nakakabaliw na buhay ito, hindi ba? Pero ganun talaga ang buhay . You just enjoy the ride. You laugh, you cry, you rejoice, you mourn. That's life. Ang tanong lang, saan ka higit magtatagal? Doon ba sa tawang sa, mas malungkot na tayo, lungkot. Para ba nung bata ako, bawal masyadong masaya? Huwag masyadong masaya. Bakit? May mangyayaring masama. Oo nga. Pag masaya, tama na. Galing pa sa nanay, huwag masyadong masaya. Bakit? Ang default natin, lagi may trahedyang mangyayari. Hanggang ngayon, dala naman kamag-anak ko yan. Ay, ang saya natin, kinakabahan ako. Nagsasaya ka na, kinakabahan ka pa. Ba't hindi mo baliktarin ang lungkot natin, pero kinakabahan ako? Bakit? May sorpresa ang Diyos na mangyayari sa atin. Sorpresa. It's a lahat. Habang yan, nangyayari, nag-birthday ang asawa ko. Kaya hindi niya alam, nalaman na niyang patay yung kapatid niya. At sabi ko, love, you decide. I will respect you. If I want to cut short our trip or not pursue our trip and go to your brother. Umiyak siya. Sayang yung ticket na bili na natin. Practical naman yung kapatid ko namatay. Pero 9 na araw naman, may 4 na araw pa akong mahahabol. Biyahe muna tayo. No guilt. I mean, that's life. Are you getting me? So it's about perspective. You look at what is lost, or your default is what is here and what you gain. And that's how Jesus saw it. Oo, may pang-aapi. Oo, may paghihirap. Oo, pero may pag-asa. May Diyos.
There is plenty for everyone. The Father knows what you need. And Jesus saw a world where there will always be enough for everyone. Ang kailangan lang dito, we've got to trust in God's goodness and love one another. Kaya sa dalawang paradigm na ito, yung una, we stop worrying. Yes, we worry. Again, I don't want to be a purist. Mag-aalala tayo, pero pagkatapos nun, di ba? Naku, pasukan na naman, pero hindi. Kaya ko yan, mama. Mayaaw ko mga anak ko. Naku, nabayarin na naman, pero hindi. Magtatrabaho. Balik, bagsak, bangon. Ano yung pangalawa? We stop being selfish and greedy. We stop fighting over stuff na parang tayo mauubusan. Palaging wala naman. No. Look at Luke 12:32-34. Don't be afraid, little flock. For it gives your Father great happiness to give you the kingdom. Sell your possessions. Grabe, radical, no? And give those in need. This will store up treasures for you in heaven. And the purses of heaven never get old or develop holes. Your treasure will be safe. No thief can steal it. And no moth can destroy it. Wherever your treasure is, there your desires of your heart will also be. Pinapakita kasi ng Diyos kung saan natin ipupusta yung saya natin. Kaya kung ang lens ni Jesus, ang pananaw ni Jesus, pumupusta tayo sa mga bagay na panghabang buhay. Kasi kung pupusta natin yung kaligayahan natin sa mga material, mga bagay na mawawala, diyan tayo masisipayo. Binigay mo lahat sa jowa mo. At bigla kang pinagpalit. Talagang, gusto ko na mamatay. Tapos may gwapo, gusto ko na uli mabuhay. Hi. Hindi ka maubusan. Madami pa magagandang lalaki. Madami pa magandang babae. Marami pa mga tao sa mundo. That's why we stop being selfish and greedy and learn that the natural flow of things, ito pakinggan nyo, is to let go. Our life is a maturing journey of letting go. At pag natutunan natin yung cycle na yan, we acquire, and sooner or later we let go. Makikita natin yung flow. Hindi na masyado mabigat ang buhay. Tingnan nyo, as a child, we started to let go of our false expectations that our parents were perfect. Kasi pag pinasta mo lahat sa mga magulang mo, pag nalaman mong hindi pala sila perfecto, doon kakrumble ang buhay mo. Kaya mahal mo tatay mo, mahal mo nanay mo, mga heroes mo sila, but sooner or later, you discover they're just human beings like me. And I will love them for who they are. And you let go of putting them in a high pedestal. Tapos years later, pinusta natin sa public opinion. Ano sasabihin nila sa bag ko? Ano sabihin sa sapatos ko? Ano sabihin nila sa buhok ko? Ano yung makakalabas? Ang pagkatao natin, binabase natin, lalo na sa social media, kung anong like nila, kung anong sasabihin nila. Kaya again, maraming issue ng mental health. Isa din yan social media. 3 araw na ako nakapost, 2 pa lang nakalike. Ako pa yung isa. Yung isa binawi pa. Nadidepress ka. Bakit? Doon mo binabase yung kaligayahan mo. Doon mo binabase sa opinion ng iba. Sooner or later, you let go. At sabihin, ay, hindi dyan nakasalalay ang kaligayahan ko. Post ako, kung may mag-like. Hindi, okay. Kung wala, masaya ako. Knows ko yun. And then later on, we let go of attachments to material things that we thought defined us. Sisimula naman yun Gusto kong bahay, gusto kong kotse. Hindi mo masama yan. Gusto kong sapatos na maganda, gusto kong damit na maganda. But sooner or later, realize, hindi ako ito. Pag-aari ko ito, pinag-arapan ko ito, pero hindi ako ito. Kasi pag ito bumagsak, ito kinalawang, ito nasira, ito nabulok, hindi ako yun. So we start letting go of our definition of ourselves according to material things. And finally, we will let go of habits and beliefs that are destroying us. Mga prinsipyo at paniniwala na akala natin tayo. May mga taong ganun ikamamatay ng prinsipyo nila. Kung magandang prinsipyo, ba't ba hindi? Kaya lang minsan mali na. Lalo na ngayon, very big sa karapatan. Sabi ko nga tingnan mo kung yung karapatan ng tao, ayan din ang kagustuhan ng Diyos. Kaya God is asking you to let go
of something that has been robbing you of your space, of your peace, so that mawawala yung fear mo of not having enough. You want shoes, you want a car, you want a house, go! Pero wag dyan nakabase ang iyong kaligayahan. Na kahit wala yan, masaya ka pa rin. You want a high position, you want promotion, you want, go! Pero hindi dyan nakataya ang buong buhay mo. So God is asking you, stop worrying, stop fighting, and stop being selfish, and start trusting that it is in God that we can truly live an abundant, meaningful life. But here's the caveat. There's the secret. Yung mga nakakapagbigay, you can't do this on your own. Alam niyo, pag ikaw nagbigay, talaga mauubusan ka. Matutuyuan ka kung wala kang sinasalukan na source nito. Kaya ito po, you can only do that. You can only flow out His goodness. You can only receive and give if you call on the Father. If you tap on to God. Because the Father does not only know what you need, the Father knows your greatest need. And you know who your greatest need is? It's not money. You need money. It's okay. It's not power. You need a certain amount of power. It's not even people. You need people. But ultimately, your greatest need, our greatest need is Jesus. We need Jesus. Because when we have Jesus, we have everything. He is the source. And it's not just the source of our giving. Hindi lang siya source nung clover, o nung pera, o nung pagkain. Yes, He is. Pero hindi lang yun eh. Siya ang source ng joy. Para pag ikaw nagbigay at hindi bumalik, ang nakuha mo, galak. Siya ang source ng kapayapaan. Para pag ikaw nagbigay, tapos di nagpasalamat, may kapayapaan ka. Kasi hindi doon nakabatay ang iyong pagbibigay. Nakabatay yan sa pagmamahal ng Diyos sa iyo na hindi nauubos kailanman. Hey, abundance has a name, and His name is Jesus. In fact, the cross and His resurrection are the ultimate expressions of divine extravagance. Buhay ng Diyos, binigay niya. Ano pa ang hindi niya kayang ibigay sa'yo? If Jesus gave His life to you, what else can He not give you? Kaya lang ulitin ko. Last story. Medyo malungkot ito, tragic, but I just wanna hit you. Ang liit kasi ng tingin natin sa ating mga sarili at minsan sa ating Diyos. This is very sensitive. This really is. But I just want to tell you because it has a redeeming ending. Isa po sa mga kinausap ko last week. In fact, yung 3 deaths ngayon, wala pa yan sa 2 weeks ago. But this is so sad. I'm sorry, but warning. These deaths were committed by themselves. They ended their lives. And they were teenagers. Pero salamat yung isa, nahabol ng magulang. Nakita nung kapatid. Sigawan, nakuha ng kapitbahay, at dumating yung mga magulang, niyakap, bakit mo nagawa yun, anak? Buti naabutan ka namin. Dahil kilala ko po sila, ang una nilang naisip, dalhin natin siya kay Brother Alvin. Dinala nila yung anak nila, was in his early 20s, sa bahay.
At nung dinala sa bahay, pinaiwan ko, nagkwentuhan kami. Of course, I started light. Tapos kinausap ko siya. Pero nakita ko sa leeg niya yung marka. Hanggang sa, inalam kong, anong nasa isip mo nung ginawa mo yun? Bakit mo nagawa? Natalo siya sa sugal. Alam niyo magkano? Tanong niyo sa akin magkano? 2,000 pesos. 2,000 pesos. Naisanla yung cellphone dahil natalo. Natakot yung bata. It's all about fear. Kaya sabi ko sa inyo, kwento ng mga anak ko, it's about confidence. Ito fear, na makapagalitan, baka mag-away at may asawa na siya, may partner siya. Kaya mabuti pa, tapusin na lang ang lahat. 2,000 pesos. Ayoko maliitin. Kasi baka sa atin, maliit yun. Pero baka sa kanya kasi yun ang mundo niya. Are you getting me? At saka hindi ko alam buong kwento niya. Baka patong-patong na yun ang marami pa. So I just listened. I know my training in counseling, I just listened. And then asked the right questions. I didn't give solutions or advice. Just ask questions. Pagkatapos sa mapakinggan, kasi nag-aalala sila, baka ulitin. So eto yung next batch of questions ko sa kanya. May mga pangarap ka ba? Very important question. Kasi ang isang taong iniisip na tapusin na ang lahat, wala na nakikitang bukas. Wala na nakikitang susunod na mangyayari sa buhay niya. Dead end na. Kaya dinala ko siya doon sa pwede pang next chapter. Kaya tinanong sa kanya, ano gusto mong maging balang araw? Nung tinanong ko yun, simula siyang umiti. Gusto ko, Brother Alvin, maging pulis eh. Bakit? Ano pa ang pangarap? Kasi gusto ko maging disente ang pamilya ko. Bibili ako ng bahay. Kakaroon ako ng sasakyan. He had dreams. He had hopes. At habang sinasabi niya yon, paunti-unti siya nakangiti. At sabi ko sa kanya, alam mo, kaya mo yan. Kaya mong matupad yan. Ang tapang mo eh. Para gawin mo yun, you needed courage. Pero mas matapang ka, magagawa mo yan. Ha? Pero ano yung isa mo pang naisip nung naligtas ka? Sabi niya, nanalangin po ako. Nagpasalamat. So mayroon pang mas malaki kaysa problema mo. Pangarap. Pero may mas malaki pa sa pangarap. Panalangin. Panginoon. At nung sinabi ko sa kanyang, so naniniwala ka na may Diyos? Opo. So naniniwala ka na matutulungan ka ng Diyos sa iyong mga problema? Opo. At naniniwala ka na matutulungan ka ng Diyos sa iyong mga pangarap? Opo. Natapos kami, naniyakap ko siya. Nakita siya ng mga magulang niya. Karoon sila ng bagong pag-asa sa kanilang anak. Siyempre, binigyan ko na din ang pangtubos ng cellphone niya. Para alam niya may Diyos talaga. Para dun ko masasabi sa kanyang, hindi sa una ha, sa huli, nung nakita niyang may mas malaki pa pala sa problema niya. Pangarap, panalangin. Doon ko masasabing yung 2,000, maliit lang yan sa malaking Diyos na nag-iintay ibigay sa'yo ang iyong pangarap. You have a big problem? Tell your big problem, I have a bigger God. I have bigger dreams.
And I have a God who sees what I need. In Jesus' name, we proclaim, amen. Jesus, I offer with my full trust and my full love. And I believe you will bless me more so I can give more. In Jesus' name, amen. Tayo'y manalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Mahal naming Ama sa langit, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa isa na namang pagkakataon na kami muli mong tinipon at tinawag upang makinig sa iyong salita. Ipinapanalangin ko ang lahat na ngayon natitipon sa ginanap na feast light na ito. Itinataas ko ang mga panalangin, pangangailangan at mga pangarap ng bawat isa para sa kanilang mga pamilya, sa kanilang mga hanap buhay, sa kanilang kalusugan, sa kagalingan ng mga may sakit, at sa anupamang mga kahilingan, puno ng pananalig at pananampalataya na ito ay ipagkakaloob mo sa iyong takdang panahon at pamamaraan. Nawa, patuloy ang maging pagtitipong tulad nito upang lalong ang mabago ang aming mga buhay ayon sa iyong kalooban. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat muli sa inyong panonood. Huwag niyong kalimutan na regular na magtipon muli sa ating feast light at siguradong mayroong magandang mangyayari sa inyong lahat. God bless you.